So, ewan ko mga sangkay, ano po yung nangyayari sa ating bansa. Every time na titignan natin yung latest update, lagi pong may lindol, no? Lagi pong may lindol mga sangkay at nakakakilabot na po itong nangyayari. At ngayon nga po, may panibagong propesiya sa Pilipinas na gusto kong pag-usapan po natin ito para maging aware ang lahat ng mga Pilipino. Dahil ayon po sa lumabas, 8, nasa magnitude 8 ang tatama sa Pilipinas, mga sangkay. Well, tingnan po natin. Yo, what's up guys? This is me. And we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayo mga kababayan? At di ko lang mapigilan na hindi po ito pag-usapan. Nakakakilabot po kasi, mga sangkay, itong nangyayari ngayon sa ating bansa. At lalo po kayo ngayong kikilabutan. Lalong-lalo na kung wala kang Panginoon sa buhay, kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Ayon po kasi sa isang propesiya, mayroon pong paparating na lindol na ang lakas ay aabot sa magnitude 8. 8 point something, mga sangkay. At sobrang lakas nun. Sobrang lala niyan, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Alright? So kung gusto mong mapabilang at gusto mong updated ka lagi dito sa ating mga pinag-uusapan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Every time na titingnan po natin yung ating account, mga sangkay, lagi pong lindol yung nakikita po natin. May lindol na ganitong tumama, mga sangkay. So, ibang klase itong nangyayari ngayon sa ating panahon. Talagang malala po. Ito, kagaya na ito, lindol. Lagi pong update, no, lindol, mga sangkay. Ito po yung latest update kasi talaga ngayon na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, mayroon po kasing propesiya. Ito, sobrang nakakilabot to. Ayon nga po sa taong ito, itong taong to, by the way, mga sangkay, ito po yung nag-prophecy about po sa Pilipinas na may magaganap pong lindol. Okay? Na may magaganap pong lindol. At ito pong nangyayari ngayon, mga sangkay, itong nangyayari mga lindol ngayon, kagaya po ng Cebu, ay talagang, kumbaga, kung ano ang kanyang sinabi, naganap. Anyway, bago natin panuorin yan, mga sangkay, bigyan ko lang kayo ng kaunting information. Dati, sa Old Testament, kung magbabasa po tayo sa Biblia, sa Old Testament, mga sangkay, lahat ng mga hari noon nakabase po sa kung ano ang sinasabi ng mga propeta. Ng mga propeta, mga sangkay. Yun po yung kanilang guide. Kung ano ang sabihin ng propeta, kasi itong mga prophets, pinapahayag sa kanila ng Diyos kung ano po ang hinaharap. Ano po ang kinabukasan. Ganun po ang nangyayari noon, mga sangkay. So, kahit po yung mga hari noon, sila King David, sila King Solomon, King Saul, at marami pa pong mga naging matataas na leader noon ng Israel. Sila po ay nakabase sa kung sino ang mga propeta. At noon nga po, mga sangkay, may ano pa yan, may school ng mga prophets. Itong mga taong ito yung pinapadalhan ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Pero, noon din, mga sangkay, may mga bulaang propeta. So, talagang, kagaya po ngayon, may mga bulaang mga ngaral. Diba, mga sangkay? So, ang pinakahuli na propeta sa New Testament, kung hindi ako nagkakamali, itong si John, si Prophet John. Siya po yung pinaka-last, mga sangkay, na propeta. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi na po natin alam kung may mga prophet pa talaga na kagaya po noon, mga sangkay, na nagpapahayag sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero, marami po ngayong lingkod ng Diyos na kagaya po nito na nagpapahayag kung ano talaga yung hinaharap. Kagaya po nito, mga sangkay, ito ulitin ko, siya po yung nag-prophecy
sa kung anong mangyayari sa Pilipinas sa mga lindol. At eto nga po kasalukuyang nagaganap ngayon. Ngayon may bago po siyang nakita mga sangkay. Eto, October 10, 2025 yung date released. Ito yung kanyang pasabog. Next prophecy. Prophecy for the nation of the Philippines. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Lord, help. Help the Philippines, please. Oh. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. Okay, yan na, may malala daw pong disaster na tatama sa Pilipinas. By the ending of this October, Sa katapusan ng October, November and December, November, and ang di ko matukoy kung katapusan din ng November o katapusan ng December. Sabi niya, by the end of October, then November and December. Ito po. God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. Tsunamis. Ayan na, mga sangkay. I saw typhoon. Bagyo. Itong bagyo, normal po yan sa Pilipinas. Lagi po talaga. Kaya nga lang, normal siya na mapasok sa ating bansa. Pero hindi na normal yung lakas. Coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Ayan na. Nakita daw niya yung iba pang mga lindol. Very strong earthquakes, huh? Ito ang matindi. Sobrang lakas daw po ng lindol na ito. This time I saw an earthquake from 8 point. Grabe yun. This time, nakita daw niya yung lindol na yung lakas nasa 8.0 something magnitude. Imagine kung gaano kalakas yan. From 8 upward. The Philippines have been having earthquakes from 7 point. But I saw a strong earthquake from 8. 8.0, 8.1, 8.2. I saw more earthquakes coming to the Philippines. And God says, Nikilabutan ako mga sangka. Imagine niyo kung mangyayari ito, nasa magnitude 8 na lindol. Ilang mga building yung pababagsakin na ito at ilang tao ang papanaw dahil dito. So ang tanong dito, bakit ito nangyayari ngayon sa ating bansa? Mismo kami mga kaibigan kong vlogger, nag-uusap din kami. Nagkakaiba din kami ng mga religion, no? Pero isa po yung tanong namin, bakit ito nangyayari ngayon sa Pilipinas? Napapatanong talaga kami, bakit ito nangyayari ngayon sa ating bansa? Halos walang tigil na lindol. Maya't maya mayroon. Kaya kinakabahan nga po ako sa Metro Manila kasi may West Valley Fault. Kasi Metro Manila, guys, Diyos mio marimar, daming tao, overpopulated, ang daming struktura. Ilang tao ang tatamaan nito? the reason why the Philippines is facing the disasters Ito yung reason daw. Bakit, ito na, may rason na. Bakit ang Pilipinas nakakaranas na ito? is because there is much idolatry practice in the Philippines. Narinig nyo? Idolatry na isinasagawa sa Pilipinas. Yun yung reason bakit may mga ganito daw palang trahedya na nagaganap sa ating Is bansa. what is causing the typhoons, the tsunamis, the natural disasters in the Philippines. God says the Philippines should repent from idolatry, and they will experience calmness. God says the Philippines should repent. And Dapat daw magsisi ang mga Pilipino, ang I Pilipinas. saw 3 mountains in the Philippines May 3 daw pong mga bundok sa Pilipinas. preparing for volcano. 3 mountains in the Philippines preparing for volcano very soon. God says, I will humble the Philippines. I will bring them to their knees to worship me. God says, I love the Philippines. That is why
I am doing what I am doing. God says, I love the Philippines, and because I love them, I correct them, says the Spirit of the Lord. So God has given the reason, so that all of you churches in the Philippines, you know how to pray. All of you in the Philippines, God gave me 3 scriptures for the Philippines. God gave me 3 scriptures for the Philippines. Nilabutan ako mga sangkay. It's still prophecy for the Philippines, okay? I'm not done yet. Okay. So, ang kailangan pong gawin daw ng Pilipinas ay magsisi. Magpakumbaba ulit sa ating Panginoon. And the reason is idolatry. Guys, maraming aspeto yan. Punong-puno po kasi talaga yung Pilipinas ngayon na makamundong kinabibisihan. Idolatry means hindi lamang po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malaking aspeto dyan, mga sangkay. We are busy sa career, work, and many things, and we forget the Most High God. Mga sangkay. And that is very, very dangerous. At eto nga po mga sangkay, wag po natin wag po natin baliwalain. Marami ngayon, malalaman mo na isang bulaan ang nangangaral once nataliwas na po sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Taliwas na po sa Word of God. Ito yung sinasabi ng Word of God. Sabi ng Bible, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ito lang po yung pamamaraan, guys. Sinabi rin po niya ito. Kung ang mga Pilipino daw ay hihingi ng tawad, magpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos at magbabalik loob sa Kanya, sasambahin siya, pagagalingin niya ang ating bansa. Hindi pa ba kayo kinikilabutan sa mga nangyayari ngayon, guys? Ibang klase po itong mga lindol. Hindi po ito biro. So, mag-iingat po ang lahat. At least, every day, mag-pray po tayo. Mag-pray po tayo and ask the Lord, Lord, ilayo mo ang Pilipinas sa malaking dilobyo. Kasi pwedeng mangyari yun. Kahit po may propesiya na, pwede pong ilayo ng ating Panginoong Diyos ang Pilipinas once na magkaisa po ang mga Pilipino sa pananalangin, paghingi ng tawad. Sa Bible, may mga ganong pangyayari. Like Nineveh, muntikan na pong gunawin ng Diyos. Ayon sa Bible, nakaredy na ang sumpa ng Diyos sa lugar na yon, sa malaking syudad. Pero nung nalaman nila yung babala ng isang propeta, silang lahat ay nag-prayer and fasting. Kahit po yung mga hayop, mga sangkay, hindi nila pinakain. Talagang nag-ayuno silang lahat. Buong lugar. Then, nangyari nga po na hindi tinuloy ng Diyos ang malaking dilubyo na tatama sana sa kanila. So, itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, paalala po itong lahat na may Diyos. No, na may Diyos na dapat po natin mapansin. Because we are busy. We are busy. Busy sa career, busy sa business, busy sa work. Tapos ang reason na lang natin, nasa puso ko naman ang Diyos. Pero ang totoo, busy ka lang talaga. Wala ka ng time para sa Kanya. Nakakilabot itong nangyayari ngayon sa ating bansa, and we have to seek the face of the Lord. I don't know, guys. May something, no? May something na gustong, ito na yon. Ito yung message ng ating Panginoon. May idolatry na nangyayari sa Pilipinas. Masyadong makasarili na ang mga Pilipino. Kung kaya't mayroon pong ganitong klaseng nangyayari. Ayon po ito sa prophecy na ito. Well, we have to pray for our country. Alright? Naway iligtas ng ating Panginoong Diyos. Ako, yun po yung ginagawa ko. Every day, nagpe-pray po, Lord, help this country. Lord, bless this country. Lord, ilayo mo ang bansang ito sa malaking mga dilobyo. Lalo ng Metro Manila. Just imagine guys, kung mangyayari, nagagalaw ang West Valley Fault, magkakaroon ng 8 point something na lindol.
magnitude. Ilang libo, tens of thousands ang papanaw dahil sa dami ng istruktura, dami ng tao sa Metro Manila. Oh my goodness. Meron po tayong YouTube channel. I-upload ko rin po ito dito na mas malinaw. Okay, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube para mapanood niyo yung mga latest update ko regarding po dyan. Mga Sangke, actually dito ko nga yung dapat i-upload. Dito ko dapat yun na gagawa ng content. Kaya nga lang, inuna ko na doon. Inuna ko na dito sa ating YouTube channel, Sangke Janjan TV. Kasi, mas marami yung audience, mas marami makakapanood para malaman po ng lahat. So, pero mas i-expound pa po natin dito sa Sangke Revelation. So, kung gusto nyo updated din kayo dito, magaganda yung topic natin. Ihanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.